Tayo po ngayon ay hahandugan ng isang awit mula sa Divine Word Seminary Tagaytay Community na pinamagatang Paskong Handog. Musika sa aking pandinig, mga bata walang kaparuran, nangangaroling sa bahay-bahay. Natsupen ay nakaahin na, mga anak ay natutulog pa. Kailangan ng gisingin, sapagkat si Kristo ay darating. Pasko Mapagpalang araw mga kapuso mula sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word dito sa Christ. Ipinagdarasal din po natin ang mga magulang. Mapagmahal at maunawaing Ama sa langit, bahagian po ninyo ng inyong walang hanggang pagmamahal ang mga magulang upang kanilang mahalin, itangi at palakihin ng maayon sa inyong kalooban ang kanilang mga anak na ipinagkatiwala mo sa kanila. Pagkalooban mo po sila ng biyaya na maibigay ang mga pisikal na pangailangan
ng kanilang mga anak na tutugon sa emosyonal at espiritual na buhay nila. Maging huwaran sila sa kasipagan, integridad at katatagan ng kanilang mga anak. Higit sa lahat, pagkalooban mo sila ng pagkamadamayin, mapagmahal at malawak na pag-unawa upang makita ng kanilang mga anak sa kanilang mga magulang ang iyong larawan. Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula po noong una, ikaw ang anak, kaysa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal sa pag-ibig maging paglilingkod. Tayo'y magkakabuklod kapiling ng mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nang-aalinlangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream na ito na handog ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, GMA Network, Moments with Father Jerry Orbos at mga partner pages. Ang tema ng ating mga misa na pagsasamahan natin sa mga susunod na araw dito sa Shrine ay #Pascovid, Halina Jesus, Banal na Diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverende Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest dito po sa Shrine. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin.
hindi tayo naging tapat sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng Kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Namatay ka sa krus at tinuhog ng sibat ang iyong puso upang maligtas kami sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umaalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghari. Paiiralin niya ang buong lupain, ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Muda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nari at buhay ang Panginoon, nagpapalaya mula sa Israel. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagpunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na ang taong may hirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay makaligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya, purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po tayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nagtakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagtapuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 1 taon matuwid ito si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang inisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay nagli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ang isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang maglilitas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglili isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kaluguyay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria
Ngunit hindi ginalaw si Jose, si Maria, hanggang may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan nga niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Tatawaging Emmanuel ang Mesiyas na darating. Ngalan niya'y ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin upang tayo ay makapiling. Hindi lang para makapiling, ngunit ang Emmanuel, pangangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Paano niya tayo iniligtas? Sa pamamagitan ng paghihirap at kamatayan. Lahat ng bagay na mahalaga ay may akmang kabayaran. At tayo rin nagbabayad. Tayo rin maghihirap, tayo rin mamamatay. God did not promise us an easy life, but a life that is full of meaning. Pati bawat luha na dumadaloy sa pisngi ng bawat isa, bibigyan ng Emmanuel ng kahulugan dahil siya mismo ay tumangis. Dumaloy din ang luha sa kanyang pisngi at namatay siya ng isang kahindik-hindik na kamatayan. Yung mga paro-paro, uod mo na yan, caterpillar. Minsan maganda tignan, marami dyan, Makati, mabalahibo, kain ng kain. Sa akmang manahon, titigil ng pagkain at hahabi siya sa kanyang katawan. Parang inililibing niya yung kanyang sarili. Tapos, sa loob niyan, unti-unting nagiging paru-paro. Sa akmang panahon, lalabas siya. Chrysalis ang tawag dyan eh. Yung pupa, lalabas, butterfly na, at magsisika na lalabas doon sa kaniyang sariling pinagtaguan. May isang tao minsan, nakita niya, naghihirap yung paru-paro. Kumuha siya ng gunting, ginunting niya yung chrysalis. Namatay yung paru-paro. Kailangan pala ng bawat paru-paro yung paghihirap na lumabas doon sa kanyang hinabi, sa kanyang sarili, para ma-exercise yung kanilang mga pakpak. Pag ginupit mo yan, biglang lalabas na lang. Kulukulubot yung kanilang pakpak. Hindi sila makalipad. Mamamatay sila. Hindi matutupad yung kanilang tadhana na malayang lilipad-lipad sa bawat bulaklak. Ganyan din ang buhay ng tao. Lahat ng ating pighati, kagaya ng si Emmanuel, ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat like gold tried by fire, nagiging dalisay ang ating kalooban sa bawat luhang papatak at dadaloy sa ating pisngi. Kung wala kang kahirapan, baka para kang paru-paro na hindi tumuwid ang iyong pakpak. Hindi ka lubusang magiging tao. Kaya ngayong panahon ng Adbyento, sa pagdating ng Emmanuel, pag-isipan natin kung paano magiging mapanligtas ang ating paghihirap
kagaya ng ang paghihiram ng Emmanuel ay nagligtas sa buong sangkatauhan. By His wounds, you have been healed. Sabi ni Propeta Isaías. Kaya pinapaalalahanan tayo ngayon kung ano ang kahulugan ng pighati at pasakit sa buhay natin dito sa daigdig. At tinitignan tayo na dahil, at sinasabihan tayo na dahil may Emmanuel, dapat iba ang pagtingin natin. May isang estudyante sa UP na sangkot sa pambobogbog sa fraternity, initiation rites. Nakulong. Ilang taon siya dyan sa Quezon City Jail. Paglabas niya, naipangako niya, tutulungan niya yung mga unjustly condemned. Naging abogado. Kilala ngayon sa buong mundo. Nag-aral sa University of Michigan. Ganito ang sabi ng Makata. 2 men looked out of prison bars. One saw mud, the other stars. Okay? Lahat-lahat tayo naghihirap. Maniwala ka man na si Jesus ang Emmanuel o hindi, maghihirap ka pa rin. Ipinanganak ka nga sa paghihirap ng nanay mo. Mamamatay ka rin sa sarili mong paghihirap. One saw mud, the other stars. Pinapakita sa atin na kagaya ng ang kanyang kahirapan, ang kahirapan ng Emmanuel, naging mapanligtas, magiging makahulugan din itong ating paghihirap sa COVID, itong darating na paghihirap dahil lugmok ang ekonomiya, ang darating pagmaghihirap dahil sa climate change, dahil sa climate emergency. Nasa atin yan. Tignan mo ba yung putik? Tignan mo yung bituin. Sa buhay nga ni San Jose, amain ni Jesus, they were not spared pain. Kaya minsan, pag nagro-rosary ako, joyful rosary, pinagnilayan ko rin na it's not 100% joyful. First joyful mystery, the Annunciation. Naglumihanan si Maria, hindi niya maintindihan paano siya magiging ina. Sabi niya, wala naman akong relationship sa isang lalaki pa. Worry, anxiety, kagaya ni San Jose ngayon na ang tagal niya hindi siguro makatulog ng ilang gabi. So, iiwanan ko kaya o pakasalan ko o kagaya natin, minsan may utang tayong babayaran, hindi tayo nakakatulog. Minsan may anak tayo na suwail, hindi tayo nakakatulog. Minsan nagdududa tayo kung may ibang babae na yung asawa natin. Nahihirapan tayo, hindi tayo makatulog. One saw mud, the other stars. Presentation, second joyful mystery. Naglakbay ng malayo si Maria at naging domestic helper ng 6 na buwan kay Saint Elizabeth. Third joyful mystery, the birth of our Lord. There was no room in the inn. Buntis si Maria, naglakbay sila ng malayo. Pagdating doon, wala pa silang matirhan. So, the Emmanuel was born in a manger and wrapped in swaddling clothes. Fourth joyful mystery, presentation. Sabi ni Simeon, and your heart shall be pierced with the sword. Fifth joyful mystery, the finding of Jesus in the temple. 3 days na nawala si Jesus. Nabiro mo yung pag-alaala kung napaano na yan. Baka na AJK na yun. Kung ano-ano nang nangyayari sa kanilang anak. There is no such thing as pure joy in this world. The Emmanuel
suffered and died, and by His wounds we have been healed. Kaya, ngayong Pasko, Pascuvid ang tawag ng dambana ng banal na diwa, Shrine of the Divine Word. Pascuvid ang tawag. Dahil, tingnan mo kayong lahat, may face mask, may face shield, dami nang namatay sa buong mundo, milyon na. Sa Amerika lang, 300,000 plus na yun. Dahil sa COVID. Ang ibig sabihin ng Adbyento, ang ibig sabihin ng ating pananampalataya, yung Pascuvid will make us better human beings, will increase our integrity, will deepen our relationships with others, especially with Mother Earth. And it will also make us more productive. Ang daming magugutom. Paano natin pakakainin yan? By His wounds, we have been healed. Dapat ganun din ang mangyayari nitong ating paghihirap, sapagkat yun ang pangako ng Emmanuel. I do not promise you an easy life, I promise you a life that is full of meaning. Kaya yung kahirapan natin, may kahulugan yan. And through the eyes of faith, hindi yung putik ang ating makikita, kundi yung bituin. Yan ang good news. Kung walang pananampalataya, walang Emmanuel, naghihirap ka na, tapos lalamunin ka ng kadilimang walang hanggan. Death is our last enemy, sabi ng mga atheist. Ano sabi ni St. Paul? Oh death, where is your victory? Death, where is your sting? Sapagkat nanganak si Maria ng isang batang lalaki, pinangalanan nilang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose upang maging ang ama ni Jesus dito sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa amang patuloy na kumalinga sa atin na mabigyan ng kahulugan ang bawat pighati at luha sa ating buhay. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Jose, na ating obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, matularan nawa nila ang karapatan at katapatan ni San Jose nang gayon sa pagkaroon sila ng malasakit at paglingap sa kanilang mga nasasakupang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padama nawa nila ang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at pagsuporta. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may pinagdaraanan sa buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa at gabay ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapasok nawa sila sa kaharian ng Ama natin sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan
pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang sangkatauhan sa iisang planeta sa ilalim ng iyong pagkalinga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumilang ang araw sa lupa, o kalangitan nasan siya? Tugon ng bituin sa silangan, sanggol sa bilen sumikat. Ang Diyos isinilang sa lupa, wala siyang masisilungan. At ang bubong ng kanyang duyan, bituin na sa kalangitan. Luwan ating, luwan ating, sa kaitaasan. Luwan ating, luwan ating, sa kaitaasan. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang mahaliw ng anak mong naging abang tao, upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kanya, pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsila, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ning paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunit daig, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak, ang Emmanuel na siyang nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabika. Ay bilang pasasalamat sa iyo, inialay namin sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir at ni San Jose, kasama ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan.
Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat ng mga obispo at mga kaparian at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na tinipon mo sa iyong mahal na harapan. Kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namatay at lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa ating amang nasa langit, sa panalangin na itinuro ni Jesus na Emmanuel. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng Emmanuel sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin.
dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang Emmanuel, ang Diyos, ay sumasa atin upang iligtas tayo sa ating pagkakasal. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay, magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Amen. Silent night, holy night, 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 silent night, holy ni
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga intensyon na nakalagay sa bilin. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay niya kami, O Ama, sa iyo bilang Emmanuel. Sa kanyang pagbalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsama. Dinggin mo, O Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo nitong mga simbang gabi. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ang iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya ito sa iyo. Pagkaloob mo amang maawain ang mga ito, kung ito'y naaayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus ang Emmanuel, ang banal na diwa na naging tao. Amen. Magsiupo po para sa mga ilang announcement. In adherence to IATF guidelines to shorten the celebration of Masses, there will be no reading of names to give way to other liturgical activities within the Mass. The Mass intentions of our Simbang Gabi and Misa de Gallo shall be flashed and recorded in our Book of Prayers. On December 24, our Misa de Gallo, or Christmas Eve Mass, will be at 8 p.m. and 10 p.m. in the evening. Our liturgical activities are live-streamed and open to the public in accordance to IATF guidelines. For those who wish to physically attend our Masses in the open air, the Shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. Our Shrine 2021 calendar and tala ng Pasko ngayong #Paskovid are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree. These stars will be blessed in every Mass. Kindly support our social services and development ministry project called Black Rice Matters by buying their black rice products outside the shrine. Lastly, please journey with us this season, #Paskovid. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong mapayapa.
Salamat sa Diyos. Isang sanggol na sinilak sa gilid. Hallelujah, hallelujah. Magalak, magalak, O Jerusalem. Hallelujah, hallelujah. Umawit ang malinis ang puso, umawit sa kagalakan. Purihin natin at pasalamatan ang hari ng sanlibutan. Ang Pero ay naging laman. Hallelujah, hallelujah. Siya ang hari ng kalwalhatian. Hallelujah, hallelujah. Umawit ang malinis ang puso, umawit sa kagalakan. Purihin natin at pasalamatan ang hari ng sanlibutan. Purihin natin at pasalamatan ang hari ng sanlibutan. May the Holy Child God live and reign in our hearts. All people, Saints Arnold, Joseph, pray for us. Father, Son, Holy Spirit.